Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo itong isang kwentong kababalaghan na dati ko nang naranasan. Pamilyar na ako sa mga nilalang na tawagin na lang nating mga aswang. Sa katunayan, isa ang nilalang na ito sa madalas kong makasalamuha nang hindi ko inaasahan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jackson, Kuya Bari. Ang pangyayaring ito ay karanasan namin ng aking pinsang si Julie kasama ang iba pa, kaya hindi ko ito makakalimutan. Nang mga panahong iyon ay kaarawan ng kaibigan naming si Brian, kung kaya't nagpa siya kaming pumunta sa kanila. Nagkasundo kaming mag-inuman at magsaya para maging maligaya naman ang kaarawan ng aming kaibigan dahil minsan lang naman sa isang taon ito nangyayari. Sa kadahilanang magkaedad lang kami ng aking pinsan ay naging magkabarkada na rin kaming dalawa. Halos hindi kami naghihiwalay, Kuya Bari. Madalas kaming magkasama, lalo na kung pinupuntahan kami ng iba pa naming mga kaibigan na taga-kabilang baryo lamang. Sa tuwing kailangan naming magpunta doon ay palaging nagpapaalam kami sa aking tiya para makagala. Tiwala naman kasi ang aking tiyahin na ina nito na hindi ko pababayaan ang aking pinsan. Isang araw nga noon, Kuya Bari, dahil kaarawan ng aming kaibigan si Brian ay nag-usap kaming pumunta sa bahay nito at magdala ng iilang bote ng beer. Sa ilang taon naming magkakaibigan, ito kaagad ang nagiging kasiyahan namin. Tumatagay habang nagkikwentuhan ng mga bagay na tungkol sa amin at kung minsan ay mga karanasan namin. "Sama ka ba, insan?" tanong ko kay Julie habang papunta kami sa bahay nila. Gusto ko siyang isama dahil ako din naman ang magkakabenepisyo kapag ginawa ko iyon. Hindi ako mag-isang uuwi at nakasisigurado akong hindi matamlay ang gabi ko. Mahilig kong biruin si pinsan hanggang sa mapapaniwala ko na siya sa mga bagay na alam ko namang kalokohan lang talaga. Sige, basta ipaalam mo lang ako kay nanay ha." Tugon na lang nito sa akin. Nasiyahan ako sa kanyang sinabi, kaya tumango naman ako sa kanya dahilan para ngumiti siya. Binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Tiya, ipagpapaalam ko sana si Julie sa inyo. Pupunta lang kasi kami sa bahay nila Brian dahil birthday niya. Baka gabihin kami at doon na rin kami matulog. Pagpapaalam ko sa aking tiyahin. Nagkatinginan pa nga kaming dalawa ni Julie na para bang sabay pa kaming umusal ng palihim na dasal na sana'y payagan kami ng kanyang nanay. "Naku, ikaw bata ka oh. Sige na, basta't wag mong pasosobrahan sa alak yung pinsan mo ha kung magiinuman kayo. Bantayan mo at ikaw na ang bahala riyan." Tugon naman ang aking tiyahin sa akin. Kung tungkol sa pagbabantay lang ang pag-uusapan, Kuya Bari, walang problema sa akin po iyon. Ni hindi nga nakakalusot ang lahat ng mga manliligaw niya dahil natatakot po ito sa akin. Napatungo naman ako kaagad kay tiya. "Ay, opo, huwag kang mag-alala tiyang at mag-iingat po kami. Sisiguraduhin ko pong hindi maglalasing masyado at iuwi ko pong ligtas si Julie." "Ay sige, mabuti naman kung ganun. O siya, sige, maghanda na kayo." At si tiya pa talaga ang nagtaboy sa amin para makapaghanda na ng aming isusuot. Kaagad naman akong nagpaalam na magbibihis muna, saka nagmamadaling binalikan ang aking pinsan. Dala ko na po ang regalo namin para kay Brian. Nagbihis lang noon si Julie at noong matapos siya ay nagpaalam na kami sa kanyang ina.
Mauna na po kami. Sabay pa naming sabi ni Julie at saka naglakad na kami palabas sa kanilang bahay. Tumungo na kami noon sa bahay ni na Brian at noong makarating kami ay naroon na ang iba pa naming mga kaibigan. Akala ko naman hindi kayo makakapunta rito. Wika sa amin ni Brian. Nagtawanan kaming dalawa ng aking pinsan sabay abot ng mga dala naming regalo kay Brian. Pwede ba yun? Natatawang tanong naman ni Julie. Noong mga sandaling iyon ay inanyayahan na kami ni Brian na kumain. Tapos na kasi ang iba pa naming mga kasamahan kaya kami na lang ng aking pinsan ang pumasok sa bahay nila at kumuha ng pagkain. Natuwa ako dahil ang iingay nila at hindi ko maiwasang mamangha sa dami po ng kanilang handa. Kung pwede lang punuin ko ang aking plato ay ginawa ko na. Kaso nga lang nakakahiya naman kapag kaganoon ang aking ginawa. Pagkatapos po namin kumain ni Julie ay bumalik na kami sa mesa ng aming mga kaibigan at nakisali na rin kami sa kanilang inuman. Mga bandang 5:00 na rin iyon ng hapon kaya wala nang gaanong bisita sina Brian. Nagkukwentuhan pa nga kami noon habang nag-iinuman. Panay-panay ang tawanan namin dahil sa mga topiko naming nakakatuwang bagay. Nariyang nagbibiro na kami at nagtatanungan ng mga nakakahiyang bagay na nangyari sa aming buhay. Hanggang sa lumipas ang mga oras at nakaubos na kami ng 2 bote ng alak noon. Medyo may tama na rin kami ng alak noon ngunit alam pa naman namin ang aming ginagawa. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng aking pinagsasasabi maging ang mga naririnig at nakikita ko noong mga panahong iyon, Kuya Barry. Ipinagpatuloy pa namin ang aming pag-iinuman noon dahil maraming alak ang binili ni Brian para sa amin. Mga bandang 8:00 na ng gabi noon, ngunit nasa labas pa rin kami ng bahay nila, Kuya Barry. May ilaw naman doon kaya hindi na kami lumipat pa sa loob ng kanilang bahay. Dahil nga gabi na rin ay hindi na kami gaanong nag-iingay. Pinagsabihan kasi kami ng nanay ni Brian na si Aling Brenda na natutulog na daw ang iba pa nilang mga kapitbahay. At kahit kasi na hindi magkakadikit ang mga kabahayan doon ay hindi naman gaanong kalayo sa isa't isa kaya maririnig pa rin ng mga ito kung sakaling mag-iingay kami. Ayaw nilang maireklamo ng dahil lang sa nakakadisturbo kami. Siyempre, dahil mga respetadong tao sina Aling Brenda, tumalima kami sa pakiusap niya. Noong nasa ganoong sitwasyon kami nang may matanaw kaming papalapit sa amin. Noong una ay hindi namin pinagtutuunan ng pansin ang taong iyon pero nang makalapit ito sa amin, napatingin ako sa kanya. Kuya Barry, isang babae. May mahaba at kulay itim na buhok. Maputla at may kapayatan. Halatang nangangalumata ang mga mata na tila ba hindi pa nakakaranas na matulog kahit minsan. Sa totoo lang, maganda po ang babae. Ubod ng ganda. Kaya lang napakatahimik at hindi ko nga alam kung kaya ba niyang magsalita o hindi. Ang ganda mo naman, miss. Mag-isa ka lang ba? Madilim pa naman ang paligid at baka kung mapaano ka. Wika ng isa sa mga kaibigan namin na tawagin na lang natin sa pangalang Kyle. Siniko naman ni Brian ang lalaki at tinitigan ng masama pero hindi na din ito pinansin pa ni Kyle. Dati na talagang may pagkababaero itong si Kyle at 3 sa mga kakilala naming babae ang pinaiyak niya kaya't hanggat maaari sinasaway namin siya.
Hindi biro ang ginagawa niyang pananakit ng damdamin ng mga kababaihan dahil may kapatid siyang kinatatakutan din naming siyang tamaan ng karma niya. Napahinto ang babae sa paglalakad saka kami tinitigan ng isa-isa. Nagulat ako dahil hindi man lang siya kumukurap. Para bang sanay siya na makipagtitigan ng mahabang oras. Kahit na may tama ng alak ako noon, ay nakaramdam ako ng kaba nang napatingin ito sa akin. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay nahimasmasan ako sa aking pagkalasing. Hindi ko rin alam noon kung namamalikmata lang ba ako o hindi dahil nakita ko siyang napangisi at naglumikot ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay pailalim at may ibig ipakahulugan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkabog ng aking dibdib nang makita ang kanyang mukha. Nakita kong dumungaw siya sa aming pulutan. Pinaglipat-lipat niya ang tingin dito at sa aming mga mukha. Hindi ko alam kung bakit mas lalong bumigat ang aking pakiramdam nang makita kong napalunok siya habang dahan-dahang ngumisi na animoy may nais ipahiwatig. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nailihis ko na lang ang aking paningin nang tumayo si Kyle sabay lapit sa misteryosang babae. Inalok niya itong ihahatid. Hindi naman tumugon ang babaeng iyon at nagsimula ng maglakad papalayo. Agad namang sumunod si Kyle sa kanya. Nakalayo na noon ang aming kaibigan, ngunit wala man ang pumigil sa kanya. Pinagtawanan pa nga siya ng iba pa naming mga kaibigan noon dahil sa pinagagawa niya. Napailing ako. Iba talaga, Kuya Bari, ang kutob ko at hindi ito maganda, kaya napakamot ako sa aking ulo at sinundan sila ng tingin. Tatayo na sana ako at susundan siya, ngunit kinalabit ako ni Julie. Psst! Uy, huwag kang sasama roon ha. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng iyon. Wika nito sa akin. Habang lumilipas ang ilang segundo ay mas lalong hindi ako napapakali. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing may hindi magandang mangyayari. Alam kong hindi ganoon kalasing ang pinsan ko dahil hindi naman siya gaanong uminom. Sinasalo ko kasi ang mga dapat ay iinumin niyang mga baso ng alak. Dahil babae siya, ayoko namang magkaroon siya ng matinding hangover na alam kong ikakasama ng kanyang pakiramdam kinabukasan. Sinunod ko ang sinabi ni Julie na wag nang habulin ang aming kaibigan. Tinignan pa nga namin noon ang iba pa naming mga kasamahan at nagulat kami dahil lupaypay na sila sa kalasingan. Napapalatak ako at hindi maiwasang mapahalakhak nang makita ang mga hindi magkandaugagang hitsura nila. May napapatulo na ang laway, may nagkakamot ng puwet at may isa pa sa kaibigan naming yakap-yakap ang isang bote ng beer habang nakabukaka at nakanganga. Ni hindi namin kanina napansin na nakatulog na pala sila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na kami ng sigaw. Batid naming si Kyle iyon, kaya dali-dali kaming tumayo ni Julie. Ang iba naming mga kaibigan ay hindi man lang natinag sa narinig na ingay. Pero ako, Kuya Bari, bumalikwas talaga ako ng bangon. Anong nangyari?
Hintakot na tanong ni Julie. Nabigla siya sa narinig na sigaw kaya naalarma na rin ako. Puntahan mo kaya ang mga magulang ni Brian at ipaalam mo sa kanila na mukhang may kaguluhang nangyayari. Mando ko sa aking pinsan. Tumango naman siya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nakabantay lang ako sa labas at minamatyagan kung ano ang mangyayari. Nang walang ano-ano, nakita kong may kung sinong pamilyar ang bulto na papalapit sa amin at sigaw iyon ng sigaw. Tila ba nakaranas ng matinding delubyo kung saan siya galing kaya habang nakikita ko na ng malinaw ang kanyang mukha ay hindi ko maiwasang kabahan. Tulong! Tulong! Natatarantang sigaw ni Kyle. Naliligo siya sa pawis. Namumutla at tila ba balisa. Napasigaw din ako. Oh Kyle! Ano bang nangyari sa'yo? Nang makalapit siya sa amin ay napalingon pa siyang muli sa pinanggalingan dahilan para matalisod siya at matumba. Napangudngod tuloy ito sa lupa. Bigla namang nawala ang tama ng alak sa akin noon dahil na rin binalot ng takot ang aking buong sistema sa hindi ko malamang dahilan. Sigurado akong may nangyayari at hindi iyon maganda. Bago pa man ako makalapit, isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Mahahaba ang magulo nitong buhok. May malalagkit na laway na tumutulo at tila ba takam na takam habang sumisingasing papalapit kay Kyle. Napatda ako at hindi makapaniwala. Hindi ko pa nasubukang makakita ng nakahihindik na nilalang. Ngayon lang. At hindi maipaliwanag ang takot na aking nadarama, Kuya Barry. Nakita ko kung papaano nilapitan ng aswang ang aking kaibigan at dinaluhong. Dahil sa tingin ko ay nahimasmasan si Kyle, automatiko niyang naisangga ang kanyang mga kamay sa kalmot ng nilalang. Nakipagtagisan siya ng lakas dito dahilan para magpagulong-gulong sila sa lupa. Natatarantang napasabunot ako sa aking buhok sabay lingon sa aming mesa. Kitang-kita ko pa ang iba naming kaibigang sarap na sarap sa pagtulog at ni walang kaalam-alam sa aming pinagdadaanan. Napatakbo ako nang wala sa oras patungo sa mesa nang maalalang bumili si Julie kanina ng balot. Sa pagkakaalam ko, may asin itong kasama at iyon ang isa sa mga bagay na alam kong pangontra sa aswang. Noong makita ko ang aking hinahanap ay padakot ko itong dinampot saka iniwagwag sa aking palad ang laman. Hoy aswang! Ako ang harapin mo! Sigaw ko sabay saboy sa kanya ng asin dahilan para mabitiwan niya si Kyle. Tiyempo kasing tumama sa kanyang mga mata ang asin kaya napaatungal ito sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon, Kuya Barry, para iligtas ang aking kaibigan. Tumakbo ako sa kinaroroonan niya at tinulungan siya. Dali-dali ko siyang pinatayo at saka inakay pa uwi sa bahay ni na Brian. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapalingon din sa aking likuran. Wala na ang aswang sa lugar kung saan namin siya iniwan. Damang-dama ko ang tensyon habang pinakikiramdaman ang paligid. Animoy laser ang mga mata ng kung sino mang nilalang na nakakubli sa dilim kaya napabilis ako sa paghakbang. Halos kaladkarin ko na si Kyle sa takot na gumawa bigla ng kahit na anong hakbang ang aswang na tiyak kong ikakapahamak namin. Bilisan mo Kyle, baka mamatay na tayo rito. Nanginginig kong wika sa kanya.
Nang malapit na kami kina Brian ay muli akong lumingon, ngunit wala nang nakasunod pa sa amin. Sakto namang lumabas din noon ang mga magulang ni Brian. Tinanong kami ng mga ito kung ano ang nangyayari. Agad naman naming sinabi ang tungkol sa babaeng dumaan sa amin na sinundan ni Kyle kanina. Tulungan niyo ako rito sa mga kaibigan ninyo at ipasok natin sila sa loob, sabi ng nanay ni Brian. Gulat na gulat sila nang makitang napakaraming kalmot ni Kyle. Pinagtulungan naming buhatin ang mga kaibigan namin at pati na rin si Brian na noon ay mahimbing na natutulog. Noong maipasok namin silang lahat ay kaagad kaming pinagsabihan ng nanay ni Brian na huwag nang lalabas pa. Mabilis din niyang isinarado ang pinto at inutusan kami ni Julie na magdurog ng bawang at asin. Ipinalibot namin ito sa mga pinto at bintana ng bahay nila, saka minuwestrahan kaming huwag gagawa ng kahit anumang ingay. Pabulong naman namin kinausap si Kyle na siyang sumunod kanina sa babaeng iyon. Ano bang nangyari at bakit ka sumigaw kanina, Kyle? Tanong namin sa kanya. Nang mga sandaling iyon, tila wala rin ang epekto ng alak sa kanya. Ay, bakit hindi niyo ako pinigilan? Alam mo bang munti ka na akong maging biktima ng babaeng iyon? Paninisi pa niya sa amin. Nagtaka naman kami dahil doon. Alam niyo bang nag-iba siya ng anyo? Naging isang mabalahibong nilalang siya. Tapos nanilisik ang mga mata niya. Nakita ko mahahaba ang kanyang kuko. Muntik niya akong patayin. Natatakot na dagdag na wika pa ni Kyle. Naalala ko rin ang nakita ko noong tinulungan ko siya. At marahil ay iyon ang babaeng tinutukoy niya. Aswang yun, anang ni Aling Brenda. Napatingin kami sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi po kami makapaniwala dahil wala namang kaming naririnig na bali-balitang may aswang na gumagala. Sa bagay, base sa aking nakita kanina, tunay ngang aswang ang nasabing babaeng iyon. May narinig kasi akong nagsabi na may aswang daw rito sa aming baryo. Wala pa siyang nabibiktima, ngunit marami ang nagsasabing may nakakakita sa aswang na iyon. Dagdag pa ni Aling Brenda. Nang walang ano-ano, biglang sumenyas ang ginang na huwag kaming maingay. Sinunod namin siya. Tulad niya ay sumilip din kami sa bintana upang alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Kitang-kita ng mga mata namin noon ang isang mabalahibong nilalang na animoy nakabantay sa labas ng bahay ni na Brian. Humuhuni at nakatuwad. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong nagbago ng anyo. Hindi na kami nagulat pa nang makita ang babaeng dumaang iyon. Hindi naman iyon nagtagal sa labas ng bahay ni na Brian at umalis din iyon. Magdamag kaming hindi nakatulog kasama ang aming mga kaibigan doon. Nagpasya kaming magbantay na lamang upang masiguro naming ligtas ang aming mga buhay. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo ni na Brian pagkagising namin. May natagpuan daw kasing tao sa masukal na parte ng kanilang baryo. Wala na itong mga lamang loob at tuyo na rin ang dugo. Pinaniniwalaan ng lahat na biniktima iyon ng aswang. Matapos namin mabalitaan iyon, ay nagpasya na kaming umuwi sa aming mga bahay. Dahil sa balitang kumalat ay mag-iisang buwan din kaming hindi nagpupunta sa kabilang baryo na baryo ni na Brian
sa takot na baka maranasan ang lagim ng mahahabang kuko ng nasabing babae. Magmula nang mangyari iyon, Kuya Bari, wala na kaming naging balita pa sa babaeng aswang na iyon. Malamang ay nabuo na ang kanyang pambibiktima, kung kaya't naisipan niya sigurong lumipat na ng lugar. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang malagim na pangyayari na muntik nang kumitil sa aming mga buhay ng pinsan ko dahil lang sa pagpunta sa kabilang barangay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga OFW na katulad ng pinsan kong si Myra na kasalukuyang nasa Kuwait ngayon. Ate Myra, ingat ka lagi dyan and see you soon. Salamat muli, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Jackson. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Boning. 59 anyos at ako'y tubong Lanao del Norte. Nakagisnan niyo pa ba ang inyong lolo? Ano-ano ang mga karanasang hinding-hindi niyo malilimutan kasama ang inyong mga abuelo? Halina kayo at samahan ako sa ibabahagi kong kwento na maghahatid sa inyo ng kakaibang pakiramdam. Bakasyon po noon, Kuya Bari. Kakatapos ko lang graduate ng elementarya. Pag-uuling ang ikinabubuhay ng aming pamilya, kaya sa mga panahong iyon na wala namang pasok sa eskwela ay isinasama ako ng aking lolo Tonyo sa kakahuyan upang mamutol ng mga punong kahoy na gagawing uling. Sa bukid kasi namin ay may maraming puno ng star apple na tinanim si lolo noong kabataan pa niya. Ang lupa na tinamnan ng mga iyon ay minanapan niya sa kanyang mga magulang. Minsan na nga lang magbigay ng bunga ang mga star apple dahil sa katandaan nun. Kung kaya't napagpasyahan ni lolo na putulin na lamang ang mga ito at gawing uling upang mapakinabangan naman din namin. Bawat miyembro ng pamilya ay may nakatokang trabaho sa ulingan. Si Papang ay tagabuhat ng mga naputol ng mga kahoy. Katuwang niya naman si Mamang at ang dalawa ko pang nakatatandang kapatid na lalaki. Sila rin ang gumagawa ng paghukay sa lupa upang mailagay doon ang mga pinuputol na mga puno at mga sanga. Pagkatapos na mailagay ang lahat ng mga gagamiting kahoy, ay sisindihan naman nila ang mga iyon at tatabunan nila ito ng lupa. Dapat talaga ay pulido ang pagkakalagay ng lupa upang hindi sumingaw ang apoy mula sa loob upang makasiguro ang tamang pagkaluto ng mga uling. Kaya masinsinan ang ginagawa nilang pagbabantay, Kuya Bari. Pagkatapos ng ilang araw ay iniaahon na namin ang mga nalutong uling upang ma-deliver na sa mga mamimili. Samantalang si Lola naman ay siyang tagaluto ng masasarap naming pagkain. At ako naman at si Lolo ay tagaputol ng puno. Minsan ang kuya ko ang kasama niya. Ngunit kung hindi naman gaano kalakihan ang puno, ay ako ang sumasama sa kanya. Tumatayo kasi ako bilang alalay ng lolo sa pagsusukat sa mga naputol na mga sanga. Sinisiguro kasi naming magkakatulad ng haba ang bawat piraso ng mga kahoy upang hindi mahirapan sa pagsasaayos at pagpapatong sina Papang. 3:00 ng madaling araw ay gumayak na kami ni Lolo patungong bukid
upang putulin ang mga natirang puno na gagamitin sa pag-uuling. Habang nasa daan, gabay ang malamlam na ilaw ng flashlight na nagsisilbing tanglaw namin ay masaya kaming nakikwentuhan ni Lolo. Tawang-tawa pa nga ako nang maikwento niya ang panliligaw niya kay Lola noon. Ang sabi kasi niya ay napakasungit daw ni Lola kaya naisipan niyang gayumahin ito. Napaibig naman daw niya si Lola, ngunit hindi nagtagal ay nalaman daw ni Lola ang panggagayuma niya rito. Kaya noong lumapit daw siya kay Lola ay napangiwi na lamang daw siya nang bigla siyang hagisan ni Lola ng mamasamasang tae ng manok na tinatawag naming mga Bisaya na iting lanay. Alam mo, hanggang ngayon apo ay naaamoy ko pa rin ang iting lanay sa balikat ko, ang sabi ni Lolo. Doon daw kasi sa balikat niya dumapo ang tae ng manok na inihagis ni Lola sa kanya noon. Ayon daw kasi sa mga nakatatanda sa kanila, noong araw ay mawawala raw ang bisa ng gayuma kapag bigla ang hinagisan ng ginagayuma ang taong ng gayuma ng tae ng manok na basa. Mabisang pangontra daw iyon, dagdag pa ni Lolo. Pero alam ko namang hindi totoo iyon. Alam kong inaaliw lang ako ni Lolo upang mailihis ang atensyon ko sa nakakatakot at madilim na daanang tinatahak naming patungong bukid. Noong mapadaan na kami sa isang puno ng balete, ay biglang may napakalamig na hanging dumampi sa aking batok na tila ay hinipan ng kung sino. Nangilabot ako at napabilis ang paglalakad ko dahilan para bumangga ako kay Lolo na nasa aking unahan na naglalakad dala ang kanyang chainsaw. Ayoko namang mapagsabihan ni Lolo kaya ang bitbit kong panukat ng kahoy na may habang 1 metro ay ipinatong ko na lamang sa aking balikat upang mawala iyong takot na nararamdaman ko. Iyon kasi ang ginagawa ko, Kuya Bari, kapag ka natatakot ako. Kailangan na may mabigat na bagay na ipatong sa aking balikat para maibsan ang takot. Sa edad na 11 ay tamang-tama lang ang bigat ng dala kong panukat. Isang atungal sa di kalayuan ang narinig namin ni Lolo, Kuya Bari, noong makadaan na kami sa puno ng balete. Ewan ko ba kung anong nangyari kay Lolo dahil kaagad niya akong hinila sa gilid ng mga naglalakihang bato at kaagad na pinatay niya ang liwanag ng flashlight. Dahan-dahang ibinaba ni Lolo ang chainsaw sa lupa at mabilis niya akong niyakap. Ako naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang ginawa ng aking abuelo. Maya-maya'y may inusal siyang dasal sa maliit na bote na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Sa bilang ko po ay 7 beses niyang inulit-ulit sa pagbigkas ang dasal na iyon. Naramdaman ko na lamang na may tumulo sa aking braso. Malagkit ang likidong iyon ng kapain ko. Uy, ano to? Laway ba to? Tanong ko sa aking sarili. Nasagot ang katanungan ko nang amuyin ko ang aking kamay na kumapa sa likido. Langis pala iyon, Kuya Bari, na nanggagaling sa maliit na boteng hawak ni Lolo. Hindi ko alam kung ano o para saan ang boteng iyon, pero palagi ko nang nakikita na nilalagyan ni Lolo iyon ng langis tuwing sasapit ang araw ng Biyernes. Hindi naman po ako nagtanong sa kanya kung para saan iyon dahil simula nang magkaisip ako ay iyon na ang nakagisnang kong ginagawa ng aking Lolo Tonyo. Noong tumigil ang umaalulong ay mabilis na kinuha ni Lolo ang chainsaw at sinabing,
Bumalik na muna tayo sa bahay. Mamaya na tayo pumanhik sa bundok pagsapit ng liwanag, apo. Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Ngunit isinantabi ko na lamang upang hindi ako mapagalitan ni Lolo Tonyo. Ayaw kasi nitong may maraming katanungan kapag ka nasa seryosong sitwasyon. At ayun nga ang nangyari. Bumalik nga kami sa bahay, Kuya Bari. Hindi ko na narinig ang pinag-uusapan ni na Lolo at Papang dahil bigla akong nakadama ng antok kaya natulog na lamang po ako. Nang magpakita na ang haring araw ay pumunta na kaming lahat sa bukid at matagumpay naman naming naputol ni Lolo Tonyo ang mga sanga ng star apple. At naghanda na rin kami para sa paghukay ng lupa upang mailuto na namin ang gagawing uling. Bandang hapon ay bumaba na kami ni Lolo ng bundok. Medyo nagulat pa nga ako dahil biglang humuni ng 3 beses ang isang malaking uwak. Ngunit hindi ko nakita kung saan ito nagkukubli. Dahil sa pagkabigla ay naitulak ako ni Lolo sa kabatuhan na naroroon sa gilid ng dinadaanan namin. "Bilisan natin!" ani ni Lolo. Mabato ang daan, Kuya Bari, pababa ng bundok, kaya medyo nahihirapan akong ilakad ng mabilis ang aking mga paa. Ang sabi kasi ni Lolo ay kailangan na naming makababa kaagad dahil baka abutan kami ng ulan sa daan. Mahirap na, magiging madulas na ang daanan kapag ka nadaanan ng ulan. Matuling lumipas ang mga araw. Sa wakas ay iaahon na ang mga uling. Doon kasi sa mismong bundok na pinagputulan namin ng mga puno ng star apple ang ulingan. Sa bawat gabi na niluluto ang uling ay nakabantay doon sina Mamang at Papang at ang aking mga kapatid. Ako naman na bunso ay dumadalaw-dalaw doon sa umaga at pagsapit naman ng hapon ay umuuwi na sa bahay kasama sina Lolo't Lola. Maaga kaming pumanhik ni Lolo sa ulingan ng araw na iyon, Kuya Bari. Dala ang mga container na paglalagyan namin ng mga tubig na gagamitin doon. Ginagamitan kasi ng tubig ang bawat nagbabagang uling, Kuya Bari, upang maiwasan ang pagkatupok nito. May isang maliit na sapa kaming nadaanan at doon na kami nagsalok ng tubig. Medyo madilim pa nga ang paligid. Pagdating namin sa sapa, napansin kong may uwak na palipad-lipad sa itaas ng punong mangga. Titiradurin ko sana sa dala kong tirador, ngunit inawat ako ni Lolo. Sabi niya, wag na wag ko daw sasaktan ang mga ibon o anumang hayop dahil baka ako pa ang mapahamak. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay seryoso ang anyo ng lolo ko na madalas naman ay palabiro. Muling humuni ang uwak at tila kasabay noon ay may nangyayari sa lupa. Naaninag ko na parang inaararo ang lupa sa di kalayuan at sa tansya ko po ay papalapit ito sa amin. "Tumakbo ka sa batuhan!" sigaw ng Lolo Tonyo. Tumalima naman ako at pagdating ko sa may mabatong bahagi sa gilid ng ilog ay nakita kong may kakaibang nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa. Parang nakalutang ito papalapit kay Lolo Tonyo. Nakita kong tumayo ang nilalang sa harapan ni Lolo. Nakakatakot ang itsura nito. Parang hayok na hayok sa laman. Sinakal niya si Lolo.
Nakita kong nagpupumiglas ang lolo ko, Kuya Bari. Ngunit wala akong magawa upang matulungan siya. Maya-maya'y may inilabas si lolo sa kanyang bulsa at isinaboy sa mukha ng nilalang. Nabitiwan yun si lolo at nakita kong umusok ang mukha ng nilalang. Kaagad na nagbalik ito sa lupa at lumayo. Nagmadaling sumalok ng tubig si lolo at kaagad naming nilisan ang sapa. Ako naman ay nanginginig pa sa sobrang takot. Walang imikan kami ni lolo habang papaakyat sa ulingan. Pagdating namin sa ulingan ay sakto namang nagkakape si Napapang. Sa tindi ng nararamdamang takot ay inagaw ko ang kape ni Papang sa nanginginig na mga kamay. May nakasagupa kaming abwak sa sapa kanina, ani ni lolo habang inaayos ang container sa gilid ng mga sakong sisidlan ng mga uling. Napahinto ako sa paghigop ng kape. Narinig ko na minsan ang salitang abwak. Noong minsang nag-uusap si Napapang at lolo. At alam ko rin ang mga abwak ay isang uri ng mga aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sumasalakay na naman pala sila. Akala ko ba wala nang natira ang mga lahing iyan? Akala ko ba hindi na nila tayo gagambalain pa? Bariing wika ni Papang. Sa narinig kong ito, Kuya Bari, ay may nabuong mga tanong sa isipan ko. Kaya kahit takot na mapagalitan dahil sa pagsingit sa usapan ng mga matatanda, ay naglakas loob akong magtanong sa kanila. Kilala niyo po ba ang mga abwak? Nakakausap? Bakit? At papaano? Sunod-sunod kong tanong sa kanila. Sa murang edad ay gulong-gulo ang aking isipan sa mga tanong na naglalaro noon, Kuya Bari. Ay, malalaman mo rin ang lahat balang araw, Apo. Makahulugang tugon ng lolo ko at nagpakawala ng malalim na pagbuntong hininga. Sa ngayon, Apo, ay huwag mo na munang ihiwalay ang garapang ito. Kuya Bari, ang tinutukoy ng aking abuelo ay ang maliit na boteng palagi niyang tangan. Kahit nagugulhan pa rin ay tinanggap ko ang garapang iniabot niya sa akin. Natapos ang araw na iyon na may katanungan akong nakabitin sa ere. Si Napapang at ang lahat ay parang binaliwala lang ang pagtatanong ko sa kanila. Hanggang isang dapit hapon ay kinausap ako ni lolo. Sinabi niya sa akin na nararamdaman na daw niya ang nalalapit niyang katapusan. Kaya naman daw ay ilalahad na niya ang kanyang nakatagong lihim. Ako naman ay matamang nakikinig sa kanyang sinasabi noong araw na iyon, Kuya Bari. Apo, makinig ka. Ang aking ama ay nanggaling sa lahing abwak. Noong araw ay pinamumugaran ng mga abwak ang lupang nasasakupan ng bundok namin. Nagkasundo ang lahat na hindi sila gagalaw ng mga tao. Maayos naman ang nasabing usapan, kaya ang ilang mga abwak ay nakisalamuha sa mga tao sa baryo at ang iba namang abwak ay nakapag-asawa ng mga tao. Kabilang na doon ang aking ama.
pagsasalaysay ni Lolo. Subalit may isang abwak daw ang bumali sa kanilang usapan. Isang araw daw, Kuya Bari, ay sinalakay ng traidor na abwak ang baryo. Biniktima ang lahat ng mga taong nakita ng abwak na iyon. Maging ang kapwa nito mga abwak ay sinugod niyon. Kaya sa labis na galit ng mga abwak na nakapag-asawa ng tao ay kinuyog nila ang nasabing abwak at winakasan ang kanyang buhay. Sa labis na galit nila ay sinalakay din nila ang mga abwak na nanananahan sa bundok sa pagkaakalang ipinagkanulo sila ng mga ito sa isang mandirigmang abwak na sumugod sa kanila na kanilang napatay. Isang madugong labanan daw ng mga abwak ang naganap sa bundok at nang magwagi ang kampo ng mga abwak na mabubuti ay sinunog nila ang bundok. Payapa na sanang namuhay ang mga mabubuting abwak sa piling ng kanilang bawat pamilya, subalit isa-isa silang pinatay ng hindi nakikilalang nilalang. Kasamang pinatay daw ang ama ng lolo ko, Kuya Bari. Ayon pa kay Lolo, kwento na lang ang narinig niya mula sa kanyang lola na ina ng kanyang nanay. Dahil ang kanyang lola na raw ang nagpalaki sa kanya sapagkat nang mamatay ang kanyang ama ay hindi nakayanan ng kanyang nanay ang pangungulila, kaya pumanaw din ang kanyang ina matapos ang 2 buwan mula nang tumaliwan ang kanyang ama. Napagtanto ko noong araw na iyon na may dugong abwak ang lolo ko. Lolo, kung ganun po ay mayroong ding dugong abwak na nananalaytay sa akin? Halos hindi ko makapaniwalang tanong. Wala. Nakangiting tugon niya sa akin na ikinakunot ng aking noo. Ayon pa kay Lolo, ay simula nang malaman niyang may lahi siyang abwak, ay ipinangako niya sa kanyang sarili na puputulin ang pagsasalin lahi. Ayon sa kanya, lumapit siya sa isang mahusay na manggagamot at nagpatulong rito upang hindi na magkaroon ng buhay na semilya ang kanyang pagkalalaki. Sa madaling salita, Kuya Bari, hindi na siya makapagbibigay pa ng anak sa kanyang asawa. Humingi rin siya ng proteksyon sa nasabing manggagamot. Nang makilala daw niya si Lola noon, ay nagdadalang tao na ito. Hindi raw pinanagutan ng lalaking nakabuntis ang batang nasa sinapupunan ni Lola. Kung kaya't kahit hindi sila naging magkasintahan ni Lola, ay inako niya ang dinadala nito. Kahit tawagin pa siyang Salvador del Mundo, ay wala siyang pakialam dahil lihim siyang umiibig kay Lola. Nalaman ko rin na ako na lang pala ang walang alam tungkol sa pagkatao ni Lolo. Apo, makinig ka. Ang laman ng garapang ibinigay ko sa iyo ay para sa proteksyon mo laban sa masasamang aswang at elemento. Malalaman mong aswang ang iyong nakakasalamuha kung baligtad ka sa paningin nila mula sa refleksyon ng kanilang mga mata. May mga sari-saring orasyon na nakasulat sa papel ang laman niyan. Upang mapalakas ang bisa niyan, ay ugaliing lagyan ang garapa ng bagong nilangis na niyog tuwing araw ng Biyernes. Sinasabi ko ito sa iyo dahil batid kong may mga abwak na umaaligid na naman. Hindi ito lingid sa ating pamilya. Lahat kayo ay may kani-kanyang garapa para sa inyong proteksyon kung sakaling mawala ako.
Mahabang salaysay ni Lolo na ikinabahala ko. "Wag po, Lolo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mawawala." Tanging nasabi ko na lamang dahil nag-uunahan ng tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit parang tinutupok ako ng matinding kalungkutan sa mga sinabi ni Lolo Tonyo sa akin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ang hinding-hindi ko makakalimutang pangyayari sa tanang buhay ko, Kuya Bari, ay nangyari makalipas ang 1 linggo mula nang sinabi iyon ni Lolo sa akin. Tandang-tanda ko, Biyernes noon, mga 5:00 ng hapon. Marami na akong nyug na nakayug para gawing langis nang biglang pumanhik si Lolo sa itaas ng bahay. Nagulat ako, kumuha siya ng asin. Mabilis niya ring kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa dingding. Dinampot niya rin ang garapang nangangalahati na ang lamang langis dahil sa patuloy na pagkulo noon na nangangahulugang may aswang na umaaligid. Saka siya nagmamadaling pumanaog. Wala noon sina Mamang at Papang pati na ang 2 kong kapatid na lalaki dahil may nagpahatid ng 4 na sakong uling sa kabilang baryo. Kaya tig-1 nilang inihatid ang mga uling sa bibili sa pamamagitan ng pagbuhat nila sa mga iyon. Si Lola naman ay abala sa paglalaba sa kalapit na ilog. Sa paghihinalang aswang ang kakalabanin ni Lolo ay kinuha ko ang garapang ibinigay niya sa akin, saka dali-dali ko siyang sinundan. Sa may patag na lupa ko siya nakita na nakikipagpambuno sa isang lalaking abwak. Nakita kong hinataw niya ng buntot pagi ang nilalang. Ngunit nakailag ito at nakalmot niya si Lolo sa kaliwang bahagi ng kanyang braso dahilan upang mapangiwi si Lolo. "Huwag kang magpapatalo sa kanya, Lolo!" sigaw ko dahilan upang makuha ko ang atensyon ng abwak na kalaban niya. Inilibing kaagad ng abwak ang kanyang katawan sa lupa at nagsimulang magkaykay patungo sa akin. Sa bilis ng kanyang paggalaw ay hindi ko na namalayang nakarating na pala siya sa kinaroroonan ko at hawak na niya ang isa kong paa. Kaagad na hinila niya ako papalubog sa ilalim ng lupa. Sa sobrang lakas ng abwak ay hindi ko na maigalaw ang aking sarili. Nang biglang may humila sa kamay ko papaangat sa lupa, si Lolo Tonyo pala iyon. Iwinasiwas niya ang kanyang hawak-hawak na buntot pagi ng makailang beses. Sa tuwing tatama ang buntot pagi sa abwak ay umuusok ito. Sa gitna ng paghataw ni Lolo sa abwak ay may biglang may kumagat sa liig ni Lolo. May isa pa palang abwak ang sumugod. Sumirit ang dugo na nagmula sa liig ni Lolo. Ngunit kahit namimilipit siya sa sakit ay hindi siya nagpatinag. Isinaboy niya sa abwak na kanina ay pinaghahataw niya ng buntot pagi ang lamang langis ng garapang daladala. Kasunod noon ay binudburan niya ng asin ang sugat ng abwak. Humiyaw sa sobrang sakit ang abwak. Biglang naging lantang gulay ang katawan nito at humandusay sa lupa. "Apo, isaboy mo pa sa abwak ang laman ng iyong garapa!" Pasigaw na utos ni Lolo sa akin. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Binuksan ko ang takip ng garapa at walang pag-aatubiling isinaboy ko ang lamang langis noon sa katawan ng abwak na kumagat sa liig ni Lolo. Umusok ang katawan nito.
Hindi pa ako nakontento, Kuya Bari. Inihampas ko ng makailang ulit sa abwak ang buntot pagi na kinuha ko sa kamay ni Lolo. Kitang-kita ko ang pagdaing nito. Gumapang pa ito sa lupa, saka dahan-dahang nalagutan ng hininga. Magiging maayos na ang lahat, ani ni Lolo Tonyo. Yayakapin ko na sana siya nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Patayin mo na ako, Apo, gamit ang langis. Mariing utos niya. Wag po Lolo. Wag niyong ipagawa sa akin yan. Hindi ko kayang gawin. Giit ko sa kanya. Ngunit mariin niya akong hinawakan sa magkabilang balikat at tinitigan sa aking mga mata. Apo, ayokong maging isang abwak. Sa oras na lumukob na sa aking katawan ang iniwang binhi ng abwak sa leeg ko, ay magiging katulad din nila ako. Ayokong mahaluan ng dugong masamang abwak ang aking katawan, ang aking pagkatao, Apo. Sa mga oras na iyon ay nakikita ko ang pagsusumamo sa mga mata ni Lolo Tonyo. Wag po Lolo. Wag niyo akong utusan ng ganyan. Wag po Lolo Tonyo. Ang paulit-ulit kong daing kasabay ng pag-iling. Apo, nagsusumamo ako sa iyo. Tapusin mo na ako. Lagi mong tatandaan na kinakailangan mo itong gawin para sa kaligtasan ng ating pamilya. Iyan ang huling mga katagang binitiwan ng aking Lolo Tonyo. Kuya Bari, bago ko ibinuhos sa kanyang liig ang natitirang langis sa aking garapa habang nilulukob ang lugar na iyon ng aking sigaw at pagpapalahaw. Ilang dekada ko ng tangan ang garapang ibinigay ni Lolo Tonyo sa akin, Kuya Bari. At dadalhin ko ito hanggang sa aking kamatayan. Kung nasaan man si Lolo Tonyo ngayon, ay batid kong masaya siya sa kaniyang kinaroroonan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sumain niyo po ang kapayapaan. Lubos na gumagalang, Boning. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cesar. Doon po sa lugar namin sa probinsya ng Quezon, mayroong isang resort house na talagang dinarayo noong kabataan pa namin. Bali, 19 anyos pa lang po ako nang mangyari po itong kwento. Palibhasa'y hindi nakaranas ng hirap. Aminadong palikero ako noon at walang ibang iniisip kung hindi ang mamasyal, magliwaliw, uminom at makipag-date sa kung sino-sinong babae. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang huling babaeng naging nobya ko noon. Sa lahat kasi ng mga nakasama ko, siya lang talaga iyong sineryoso ko. Kuya Bari, maganda si Rita. Matalino at matulungin. Kaya naman isa rin siya sa mga napipisil na tumakbong kagawad doon sa barangay nila. Nagkaroon kami ng outing ng panahong iyon kasama ang mga barkada ko. Bali po 10 kaming lahat. Kasama na yung mga nobya namin. Pagpasok pa lang doon sa lumang resort, iba na ang pakiramdam ko. Para kasing may mali.
Iyong bang parang may tumutulak sa akin pabalik? Pero buo pa rin ang desisyon kong sumama sa outing na iyon, lalo na't nakikita ko ang excitement sa mukha ni Rita. Tumambad sa amin iyong malaking arko kung saan nakasulat iyong pangalan ng resort. Halos hindi na nga ayon mabasa dahil nilulumot na iyong sementadong arko. Medyo masukal na rin iyong paligid ng resort. Mukha kasing kakaunti na lang ang pumupunta roon. Bukod kasi sa malayo ay mukhang talagang liblib iyong buong lugar. Noong huminto yung sasakyan naming van, sinalubong kami ng isang matandang babae. Mukhang siya yung caretaker doon. May kasama rin siyang 2 binatilyo. Inilibot ko ang tingin ko sa resort. Napakunot ang noo ko nang mapansing yung matandang lalaki malapit sa kasukalan. Nakaluhod ito sa harap ng malaking puno. Parang tila nagdarasal. Sa isip-isip ko noon, ayos din ang trip ng matandang yun dahil kahit puno ay dinadasalan. Iginiya kami ng matandang babae na nagpakilalang bilang Nana Ursula doon sa resort house na tutuluyan namin. Maraming kwarto sa resort house na iyon, pero 5 lang naman ang kailangan namin. Bago kami mag-ayos ng gamit ay binayaran na namin lahat ng kailangang bayaran kay Nana Ursula. Si Rita naman ang nag-ayos ng mga gamit naming 2. Ako naman noon, naisipang lumabas muna para maglibot-libot sa resort. Maganda naman talaga ang resort. Malinis ang tubig sa spring na malapit lang sa tinutuluyan naming bahay. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako doon sa banda sa kasukalan. Napakunot ang aking noo nang mapansin ang isang batang babae. Nakasuot ito ng puting bestida. Ngunit ang nakapagtataka, Kuya Bari, masyadong maputla ang balat nito. Yung bang parang kulang sa dugo? O baka mas tamang sabihin na walang dugo yung bata. Talagang maputla. Bata, anong ginagawa mo dyan? O baka matuklaw ka ng ahas dyan Umuwi ka na sa inyo. Sabi ko dito. Akmang tatalikuran ko na ito nang bigla ako nitong hinawakan sa aking braso. Muntik pa akong mapatalon sa lamig ng kamay niya. Pambihira, ang lamig naman ng kamay mo, bata. Multo ka ba? Piloso ko pang sabi noon. Ngunit seryoso lang itong tumingin sa akin habang nagsalita. Umalis na kayo. Umalis ka na at ang babaeng kasama mo. Kukunin siya. Kukunin siya. Paulit-ulit na sabi ng bata. Hindi ko na napigilang magalit sa paulit-ulit na sinasabi nito. Kung kaya't nagpa siya akong bumalik na lang sa resort house. Nakasalubong ko si Nana Ursula bago sumapit sa tinutuluyan naming silid, kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataong iyon para sabihin dito ang nangyari kanina. Manang, sino ho yung batang pagala-gala dun sa kasukalan? Mukha ho kasing sintu-sintu Pinapaalis ba naman kami dito sa resort? Naku, pagsabihan nyo nga ho yun. Sabi ko sa matanda. Kitang-kita ko ang pamutla ng matanda dahil sa sinabi ko. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ay dali-dali na itong naglakad papalayo. Pagsapit ng gabi, nagpasya kaming lahat na magpahinga na muna at kinabukasan na lang susulitin iyong pamamalagi namin doon sa resort na yun. Kuya Bari, magkakaiba kami ng kwarto. Ang kasama ko namang si Rita
ay nauna nang matulog. At dahil hindi ako dinadalaw ng antok, nagpasya na muna akong lumabas sa balkonahe. Habang nagpapahangin sa labas ay nagsindi rin ako ng sigarilyo. Madilim po doon sa pwesto ko dahil nakapatay na ang lahat ng ilaw sa resort's house. Hindi ko alam kung nagtitipid ba sa kuryente ang mga namamahala roon o sadyang ganun lang talaga sila tuwing gabi. Pero wala naman pong kaso sa amin yun. Yung mga kasama ko, pare-pareho nang nagpapahinga. Hindi ko lang talaga lubos maunawaan kung bakit tila ba may bumabagabag sa aking isipan. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng kaluskos mula sa ibaba. Kuryoso naman akong sumilip mula sa itaas para malaman kung sinong naroon. Napakunot na lamang ang aking noo nang makitang si Nana Ursula. May daladala itong gasera habang palinga-linga sa paligid na parabang takot na takot na may makakita sa kanya. Sinundan ko lang siya ng tingin. Mas lalo akong nagtaka nang makitang patungo siya roon sa kasukalan. Doon mismo kung saan ko nakita iyong batang babaeng nakaputi kanina. Ano naman kaya ang gagawin ni Nana Ursula doon ng 10 oras ng gabi? Napailing na lang ako ng mga oras na iyon. Bakit nga ba nakikilampa ako sa trip ng matandang yun? Ngunit maya-maya lang ay natigilan ako nang maalala ko iyong sinabi ng batang babae. Kinabukasan, maaga kaming nagising para maglibot-libot sa resort. Bukod kasi sa spring, may mapupuntahan pang ilog doon. Pero kailangan pa namin itong lakarin ng halos 15 minutos. Bit-bit namin ang mga dalang pagkain at ilan pang mga gamit. Pagdating namin doon sa ilog, agad na nagsilanguyan ang mga kasama namin. Lulusong na rin sana ako sa tubig nang mapansin kong wala pa si Rita doon. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Ang alam ko ay kasunod ko lang siya habang naglalakad. Rita! Rita! Tawag ko noon sa aking nobya. Ngunit walang sumagot. Bumalik ako sa kasukalan na dinaanan namin para hanapin si Rita. Unti-unti na akong kinakabahan ng mga oras na iyon dahil halos mga lahati na ako sa dinaanan namin mula sa resort house ay hindi ko pa rin siya nakikita. Hanggang sa nagpasya na akong bumalik sa resort house. Baka kasi bumalik siya roon nang hindi ko namamalayan. Ngunit halos masuyod ko na ang buong resort house. Ni anino ni Rita ay hindi ko nakita. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hinihingal akong bumalik sa ilog para sabihan ang mga kasama ko sa pagkawala ng aking nobya. Hinanap ko rin noon ang caretaker ng resort house na si Nana Ursula pero kahit ang matanday, hindi ko rin mahagilap. Naghiwa-hiwalay na kami ng mga kasama ko sa paghahanap dahil malapit na ring dumilim ng mga oras na iyon. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko iyong batang babae. Matalim ang tingin nito na humarap sa akin. Sinabi ko na sa inyo, umalis na kayo rito. Kinilabutan ako sa boses ng bata.
at bago pa man ako makapagsalita, bigla naman itong nawala na parang bula. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal na nakatayo doon sa madilim na parte ng kakahuyan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may kamay na lumapat sa balikat ko. Pare, nasa resort house na raw si Rita. Saka lang ako bumalik sa wisyo nang marinig ang pangalan ng aking nobya. Halos takbuhin ko na noon ang daan pabalik sa resort house. Pagdating ko doon, naabutan ko si Rita na walang malay. Nandoon siya sa sala habang pinapaypayan ng mga kaibigan ko. Ang lahat ay alalang-alala sa kanya. Sabi ng mga kasama kong naiwan doon, nakita na lang daw nila si Rita na naglalakad pabalik sa resort house. Tulala ito at hindi makausap. Hanggang sa bigla na lang siyang mawalan ng kanyang malay. Kahit ang orihinal na plano'y magtatagal pa kami sa resort, napilitan na kaming umuwi kinabukasan. Hinanap namin si Nana Ursula, ngunit hindi na ito muli pang nagpakita sa amin, kaya napilitan na lang kami na lisanin ang resort house na iyon. Tutal po ay bayad na namin lahat doon. Noong nalaman ng mga magulang ni Rita ang nangyari, halos hindi kami palapitin sa aking nobya. Pero kahit anong gawin nilang pagtataboy sa akin noon, hindi ko po iniwan si Rita. Nagkamalay din si Rita pagsapit ng gabi. Ngunit inaapoy na siya ng lagnat at halos hindi na talaga makausap. Sa halip na dalhin sa ospital ay nagpatawag ng isang magaling na albularyo ang ina ni Rita. Nagpatak ng kandila sa malinis na tubig ang matandang albularyong ipinatawag at pagkatapos noon ay may iginuhit siya sa puting plato at saka pinausukan doon sa kandila. Namutla kami nang unti-unting lumabas ang kakaibang imahe roon. Maligno. Natipuhan ng maligno ang anak niyo. Nagkatinginan kami ni Aling Belen, ang ina ni Rita, nang tusukin ng matandang albularyo ang tiyan ng aking nobya gamit ang hintuturo nito. Kailangang mawala ang demonyong nasa sinapupunan ng anak mo, Belen, bago pa mahuli ang lahat. Kinalabutan ako sa sinabing iyon ng albularyo. Ano ho? Buntis ho si Rita? Pero wala pa namang... Hindi ikaw ang ama ng nasa sinapupunan niya. Nilukob ng takot ang buong pagkatao, Kuya Bari, sa mga sinabi ng matandang albularyong iyon. Kung ibang pagkakataon lang iyon, baka hindi ko siya pinaniwalaan at tinawanan na lamang. Ngunit nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng aking nobya. Mayroong ibinigay na gamot ang matanda upang ipainom daw kay Rita. 2 beses sa isang araw. Sa umaga at sa gabi lamang ito iinumin. At pagdating sa 3 araw, muling babalik ang albularyo. Sa 3 araw na iyon, hindi namin inaasahan ang nangyari kay Rita. Sumigaw siya ng sumigaw habang namimilipit sa sakit. Hating gabi noon kaya dinig na dinig ang sigaw ng nahihirapan kong nobya. Kumuha ng puting tela ang matandang albularyo at itinakip sa bandang tiyan ni Rita hanggang sa may tuhod nito habang umuusal ito ng mga salitang ni isa ay wala akong maunawaan, Kuya Bari. Sa ilalim naman ng kama ni Rita ay may inilagay na pausok ang matanda. Ang usok daw na iyon
ay magtataboy sa masamang elementong nais kumuha sa aking nobyang si Rita. Ilang sandali pa, muling nagsisigaw si Rita. Inalis ng matandang albularyo ang telang nakatakip at doon tumambad sa amin ang kakaibang nilalang na iniluwal ng aking nobya. Para itong tipak ng laman na nababalot ng kulay itim na likido. Noong tignan namin iyon, para itong may mukha na hindi namin maipaliwanag kung maihahalin tulad ba ito sa isang normal na sanggol o sa isang kakatuwang nilalang. Nakakakilabot ang itsura nito. Kinuha ito ng matandang albularyo at saka ibinalot sa puting tela. Ililibing daw niya iyon sa sagradong lupa sa sitio. Biglang nawala ng malay ng mga oras na iyon si Rita. Ngunit sabi naman ng albularyo'y kailangan pa ng aking nobya na makabawi ng kanyang lakas. Laking pasasalamat na lang namin noon na naagapan pa ang nangyari kay Rita. Nagkamalay din siya ng gabing iyon, Kuya Bari. Kung kaya't ikinuwento niya sa amin lahat-lahat ng nangyari sa kanya. Ang matandang katiwala sa resort na si Nana Ursula daw ang kumuha sa kanya at dinala sa tapat ng isang malaking puno kung saan niya nakita ang kakaibang nilalang. Isang maligno. Pumipili raw ang mga ito ng babaeng birhen na iaalay sa punong iyon, kapalit ng buhay ng namatay na anak ni Nana Ursula. Kinilabutan ako matapos marinig iyon, Kuya Bari. Doon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat ng nangyari. Yung batang nagpapakita sa akin, maaaring siya ang anak ni Nana Ursula. Hindi nagtagal, sinamahan namin ang albularyo doon sa mismong resort. Ngunit sa kasamaang palad, wala na doon si Nana Ursula at ang pamilya nito. Pinuntahan din namin ang punong tinutukoy ni Rita. At noong matagpuan namin ito sa kakahuyan, sinimula na ng albularyo ang orasyon sa harap mismo ng punong iyon. Kinilabutan kami nang bigla na lamang umihip ang malakas na hangin. Nagliparan ang mga tuyong dahon patungo sa aming direksyon. Ngunit mahigpit ang bilin sa amin ng matandang albularyo na huwag magpapaapekto sa anumang mangyayari. Ipinagpatuloy nito ang orasyon hanggang sa tuluyan ng kumalma ang paligid. Ayon sa matanda, imposible daw na mapalayas ang malignong nakatira sa punong iyon. Ngunit posibleng mapakiusapan itong lubayan na ang nobya kong si Rita. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na kami muli pang bumalik sa resort house na iyon. Ang huling balita ko, ibinenta na raw din ito ng may-ari dahil halos wala nang pumupunta roon. Sa kasalukuyan po, Kuya Bari, ay kasal na kami ni Rita at mayroon na ring 5 anak. 2 po sa kanila ay nasa kolehiyo na. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari na hindi ko malilimutan at ng aking asawa dahil muntik na kaming madisgrasya at maingkanto ang asawa kong si Rita dahil lang sa pagpunta namin doon sa isang liblib na resort house sa probinsya. Hanggang dito na lang po, and salamat po ng marami at pagpalain po sana ang inyong YouTube channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Cesar.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.